A blessed, blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Tayo ay dadako ulit dito sa ating Seeking God in the Morning. Ayan. Ito yung ating daily devotion. Ayan, online. Today is June 17. Ayan. Today meron tayong dalawang topic na pagbubulay-bulayan. Kaya tayo'y mag-umpisa na. At tulad ng dati, bago tayo magsimula, ihilingin ko po muli ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po ulit sa oras na ito. Maraming salamat sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin. At muli sa pagkakataon na kami ay magpupulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Basbasan mo po ang bawat isa na nakakasama namin online sa gawain na ito at mga nanonood din ng replay ng live na ito. Ikaw po nawa ang kumilos sa buhay ng bawat isa at patuloy na gumabay at magpalago ng pananampalataya ng bawat isa. Tulungan mo na sa ang dako man kami ay lagi pong maramdaman nawa, Panginoon, ang iyong presensya. Panginoon, dinadalangin din namin na ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po nawa ang manguna sa iyong lingkod na magbabahagi ng iyong banal na salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng bibigkasin ng aking bibig at tulungan mo, Panginoon, na ito'y maging liwanag sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po nawang magkaloob sa akin ng karunungan, kalakasan at kakayahan, Panginoon, na magampanan ng mga obligasyon na ito na inatang mo sa aking balikan. At gayon din, Panginoon, patuloy kong hinihiling ang iyong paghaplos sa aming mga pangangatawan, sa mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong bigyang katagumpayan, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan. At tulungan mo, Panginoon, na patuloy na makilala ka na siyang gumagawa at kumikilos sa aming buhay. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat at narito na tayo sa ating Day 17 and Day 18. Dito sa ating Seeking God in the Morning, sa ating topic na nasimulan nitong June, which is Leadership in Action. Yan. And mag-recap muna tayo dito sa ating naging topic kahapon. Kahapon, ang ating pang Day 16, tinalakay natin yung The Nehemiah Strategy. Yan. So kung napakinggan nyo po yung ating lesson kahapon, natutunan natin na ang bawat hakbang ng isang leader ay dapat laging sinisimulan sa panalangin upang ang ating mga plano ay laging naka-align sa nais ng ating Panginoong Diyos at sa kanyang karunungan. Yan. So napakagandang topic na diniscuss natin kahapon. And muli, ngayon tayo ay magsisimula ng bagong topic dito sa ating pang Day 17 and 18. So 2 topics tayo ngayon. So ngayong araw na to, lilipat tayo mula sa pagpaplano patungo sa pagkilos. Ayan. Ang pagiging leader ay hindi lamang tungkol sa sarili nating galing. Yon, o hindi ito tungkol sa kakayahan nating magsalita o magkumbinse, kundi ito ay tungkol sa kakayahan nating magpaapoy ng pag-asa sa puso ng mga taong pinamumunuan natin. Yan. So, paano ba tayo nagiging spark ng inspiration para sa kanila, sa ating mga nasasakupan o pinamumunuan? Yan. So, dito sa ating week 3 na pinamagatan natin Vision and Action, Building the Purpose, ang title ng ating Day 17 series is Inspiring Others, Pagsasalita ng Pag-asa.
Ayan. So, hindi lamang sa galing ng pagsasalita natin, no? Kailangan ito ay may dalang pag-asa. Ayan. So, yung ano ba yung ginagawa natin na magbibigay ng pag-asa. Ayan, sa ating kapwa. So, bago tayo magtuloy-tuloy dito sa topic na ito, basahin muna natin yung ating Bible verse na pagbabatayan na matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Ayan. Acts chapter 20 verse 28. Sabi sa Tagalog, kaya't inyong pangalagaan ang inyong sarili at ang buong kawan nasa kaniya'y hinirang nasa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen. Amen. Pagpalain po nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. No? Ang isang leader ay parang apoy. Yan. Kung ang apoy mo ay patay, paano ka makakapagpainit ng iba? Diba? Sabi sa talata, tayo ay hinirang bilang mga katiwala upang pakanin ang kawan. Ayan. So, ang kailangan nating gawin ay maging inspirasyon, no? So, hindi lamang syempre mahalaga yung kaya nating bigay ng encouragement sa ating pananalita. Pero syempre ganun din sa ating paggawa, magkasama yan, no? So, parang hindi enough na maramdaman ng isang tao yung totoong o yung deep na care mo kung salita lang ng salita, di ba? Syempre, dapat andun din yung paggawa. Ano yan, parang hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, no? Yung sasabihin mo at saka yung gagawin mo. Doon kasi nakikita na consistent ka, no? So, ang pag-inspire, no, sa iba ay hindi lamang pagbibigay ng mga motivational quotes. Ito ay pagbabahagi ng pagkain o pag-asa, no, na ng pag-asa sa mga nangangailangan mismo, no, sa ating Panginoong Diyos. So, kapag ikaw ay nagcha-chart ng course, no, para sa iyong pamilya, sa iyong team, kailangan nilang makita, no, sa iyo mismo na naniniwala ka sa vision na ibinigay ng Panginoong Diyos. Ayan. So, yung binabanggit mo, dapat na isa sa buhay mo. Ayan. So, ang mga tao ay hindi sumusunod sa mga leader na puro pagdududa o puro puro salita lamang, tapos yung walang walang faith, no, doon sa ginagawa nila, yung mga tipong okay ba ito? Okay ba itong gagawin natin? Kaya yung mga ganyan. So, sumusunod sila sa mga leader na may malalim na paniniwala. So, ipakita natin, no, sa kanila bakit sa likod ng lahat ng mga ginagawa natin tong mga bagay nito. Ayan. So, napakagandang paalala sa atin, ano, na kailangan ang mga leader ay syempre may action talaga. Ayan. Naalala ko, no, si Mami, no, noon na wala pa kaming church building, no? Dati kasi ay nangungupahan yung church sa Muntinlupa. Tapos noong si kapatid na John ay nagtayo ng bahay dito sa Cavite, no? Lahat kami nasa Cavite na noon. So si Mami, binabiyahe niya pa rin yung Muntinlupa. At the age of 60, yan, nagko-commute yan every Sunday. Dahil may sasakyan naman noon. Kaso si kapatid na John at saka ako, nag-start din ng church noon sa Cavite. So, ayaw ni Mami na mapabayaan, no, yung mga miyembro sa Muntinlupa. Kaya binabiyahe niya yan, no, palagi. Pumupunta siya sa Muntinlupa palagi. Tapos, kami sa Cavite. And then later on, no,
ah, nag-pray kami, no, na sana magkaroon ng church building. Ayan. Tapos si Mami, no, nung time na yon, nananalangin. No, meron nga kaming isang member, no, na sinabi niyang, sabi niya, are you waiting for a miracle? Sabi ganon. Kay Mami kasi parang napaka-imposible nung time na yon, no? Kasi wala naman kaming pampatayo, no? Pero nakakatuwa, no, yung mga kabataan nung time na yon, very active, nag-initiate sila, no? Binungkal yung no? Binungkal yung mga lupa, mga bato, no? Meron nga akong picture niyan, no? Kumbaga sila rin, no, sa isipan nila, no, matatayo to, kasi nakita siguro nila kay Mami, no, na andoon, no, may vision, no, naiisip niya mangyayari to kung ipagkakaloob ng Panginoong Diyos. Kaya si Mami no, nagpapamerienda noon palagi. Sige, kung wala kayong gagawin, sabi gano'n, sige, bungkalin niyo yung lupa at anuhin, no. Hanggang doon, no, from that, nag-start, no, natayo yung church building sa Muntinlupa. Pero syempre, hindi lang naman yung mga kabataan yung nagtayo niya, no, hanggang sa merong mga mababait na mga manggagawa, no, yung aking pinsan na si JR, no, na talagang pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng karunungan para magtayo, no, ng church, at napakatibay, no, nung church building na itinayo niya, no, at ng kanyang dalawang kasama. So 3 lang sila na nagtayo, no. So nakakatuwa kung papaano kumilos ang Panginoong Diyos, at kung papaano yung faith, no, ni Mami na lahat kami nananalangin, pero sa kanya dapat meron din tayong gawin. Yan. So habang pinagpo-pray natin yung church building na yan, bungkalin na natin yung lupa. Ayan. So nakakatuwa na alalahanin, no, yung ganon. And it happened, no, by God's grace, sa kanyang tulong, natayo yung church building sa Cavite. So yun yung isang bagay, no, na nagre-remind sa akin dito sa topic na ito. So yung mission natin, no? Syempre meron tayong in-action challenge dito sa ating day 17 na topic natin, na papamagatan natin tong in-action challenge natin ng the encouragement mission. Ayan. So ngayong araw na to, maghanap tayo ng isang kasama sa trabaho o kaya sa pamilya o ka-team, no? Na sa tingin natin nawawalan na ng gana. Ayan. So kausapin natin sila, no, at ipaalala sa kanila yung kahalagahan ng kanilang ginagawa. So sabihin natin, nakikita ko ang desisyon mo at naniniwala ako na mahalaga ang ambag mo o vision mo dito sa ating ginagawa. So maging encourager tayo, no, sa kanya. And at the same time, no, hindi lang tayo sa salita, no, ipakita rin natin, no, na talagang tayo ay naniniwala, no, at tayo ay tumutulong gumagawa. Ayan. So napakagandang topic, no, na ating pinagbulay-bulayan sa ating day 17 na topic. So bago natin iwan yan at mag-move forward, no, anuhin muna natin, medyo konting recap pa, no. So natutunan natin, no, yung ating pagiging leader ay ang pagiging katiwala na nagpapalakas sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng vision at pagbibigay ng tiwala. Ayan. So okay, let's go na, no, dito sa ating day 18. Yan. So, simulan na natin, no. So, sa bawat vision, no, na tinatahak natin, asahan nating may darating din ng mga sagabal. Yan. Given na yan palagi, no. So, minsan ang mga sagabal na ito ay hindi lang panlabas. Minsan ay mga distractions na gustong humila sa atin, no, palayo sa ating goal. So, ngayong araw na to, dito sa ating ikalawang topic na ito, pang day 18, pag-uusapan natin
kung paano manatiling focus. Ayan. So sa kabila ng mga dumarating na sagabal, kailangan natin nakafocus pa rin tayo sa ating goal, sa ating ginagawa. So again, no, we are here in our week 3 vision and action, at ang title natin para sa ating day 18 series is Overcoming Obstacles. Pananatiling nakatuon sa layunin. Ayan. So, bago natin ituloy, no, ipagpatuloy yung ating day 18, tayo muna ay basahin muna natin yung Bible verse na pagbabatayan natin sa umagang ito para sa day 18 na matatagpuan natin ulit, no, sa aklat ng Nehemias. Nehemias Kapitulo 4, versikulo 14. Ayan, ito po yung sinasabi. Huwag kayong matakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang Panginoon na dakila at kakilakilabot. At alalahanin ninyo ang Panginoon na dakila at kakilakilabot. At ipakipaglaban. Ayan. At ipakipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa, at ang inyong mga bahay. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos muli ang pagkabasa nitong ikalawang verse, no, Bible verse, kanyang salita sa umagang ito. Ayan. Noon, ipinapatay noong dito sa story na ito na binasa natin kay Nehemias, no, ipinapatay yun noon, no, ni Nehemias yung pader. Hindi naging madali, no, yung lahat ng ginagawa niya. Siniraan siya, no, siniraan sila actually, no, pinagbantaan pa. Ayan. At sinubukang guluhin yung kanilang trabaho. Pero ano ang ginawa ni Nehemias, no? Pinaalalahanan niya yung mga tao kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. Yan, ang sabi niya doon, no, ang sabi niya sa kanila, alalahanin ninyo ang Panginoon na dakila. Yan ang kanyang sinabi. At medyo nabubulol ako. Ayun, ang pinakamabisang paraan, no, para madaig ang anumang sagabal, no, sa ating vision ay ang pagfocus, no, pagfocus natin, no, sa ating Panginoong Diyos kaysa sa mga problema. Alam mo, naalala ko dito sa topic na ito, yung ating faith in action, no, kasi minsan meron tayo dong naging topic kung saan na vision, nakita natin, no, na habang inaakyat natin yung ating goal, nakikita natin is yung napakalaking bundok na nakasagabal sa atin, no. Yun yung ating naalala nyo ba, no, kung kayo ay nakapanood ng ating topic ng faith in action natin, no. Minsan pagka nakita mo yung kabundok na problema, parang ayaw mo nang tumuloy, no? Ayaw mo nang nagdadalawang isip ka na. Kanina nga doon sa ating topic ng day 17, kung ang ating pangunguna, no, ay makakakitaan tayo ng pagdududa, hindi tayo nagiging effective, no, na leader. Pero totoo naman na pwedeng pumasok sa ating puso yung takot, yung kaba, kapag alam natin na yung ating sasalubungin, no, sa ating mga desisyon na ginagawa, meron tayong sasalubunging malaking problema. Ayan. So, dito, kapag ito'y dumarating, no, kapag may distraction, huwag tayong mag-react ng padalos-dalos. Tumingin tayo muna sa ating Panginoong Diyos, yung leader natin ang ating tignan, no. Siya yung hindi nawawala, no, hindi siya nawawala sa atin, no, at siya yung pwedeng magbigay sa atin ng tamang direksyon. Hindi tayo, no, mawawala dahil alam natin ang ating Panginoong Diyos ay kasama natin, no, sa ating takbuhin. Yan. So, ang pagpo-focus natin sa Kanya ay may kasamang andon yung
panalangin. At alam natin at pag tayo ay nanalangin, andoon yung kapangyarihan. No, nagbubukas yung kapangyarihan na ng Panginoong Diyos na kikilos sa buhay natin. At alalahanin din natin, no, na tayo ay nasa winning side pagkasama natin ng ating Panginoong Diyos. Who can be against us? If God is with us, di ba? Who can be against us? Kumbaga parang ganito nasa laro kayo sa, alam mo yung mga laro sa barangay, may larong basketball, no, sa barangay, no, yung kabilang team malalakas, no, yung kanilang mga player, pero ang ka-team mo mas malalakas. Bakit? Si LeBron James ang kasama mo, no, si sino po yung mga magagaling na mga basketball player, si favorite ng asawa ko, nakalimutan ko. Ayan. So, lahat ng mga magagaling na player, kasama nila. Pero mas magaling yung kasama mo kasi mga expert, no? So, parang itsura pa lang talo na agad, no? Kumbaga, kung halimbawa, meron kang problema, no? Na kinahaharap. Pero, kamag-anak mo yung abogado, yung magaling na abogado, tapos kamag-anak mo pa yung judge. Di ba? Parang ganon ko siya hinahalin tulad, no? Parang wag ka dapat panghinaan ng loob dahil ang kasama mo ang Panginoong Diyos, no? Ang leader, no, na nakatingin sa atin, no, ay siyang may kakayahan na mag-direct sa atin sa tama at sa mabuting daan. So, napakagandang paalala ito, no, para sa atin. At dito sa In Action Challenge natin, para sa ating Day 18, the eyes on the prize, no, moment. So, ngayong araw na ito, kapag naramdaman natin na yung matinding distractions o pagsubok sa atin, no, sa ating trabaho, sa ating project, ito yung ating gawin. Huminto tayo. Anong gagawin natin pag huminto? So, isulat natin yung 3 pangunahing dahilan. Bakit? No? Kung bakit natin ginagawa itong project na ito, no? Ano ba yung vision natin para dito? So, tumingin tayo, no, sa ating Panginoong Diyos at sabihin natin, Lord, ikaw ang dakila sa lahat, no, ikaw ang dakila sa lahat sa lahat, no? Ikaw ang nakakakita, ikaw ang nakakaalam, no? I-direct mo po ako. Ayan. So, i-refocus natin yung ating puso sa goal natin mula sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, napakagandang topic itong dalawang diniscuss natin. At syempre, every time na nagdi-discuss tayo ng dalawa, meron tayong tinatawag na combined conclusion. Ayan. So, yung sa combined conclusion natin, no, ang inspirasyon at focus, no, ng pinuno dito sa Day 17 and Day 18 natin. Sa pagtatapos, no, nitong ating pagmumuni-muni, no, nakita natin na ang dalawang magkatuwang na sangkap na dito sa ating leadership in action na diniscuss natin itong Day 17 and Day 18, no, ay hindi mo pwedeng, no, paghiwalayin. Talagang magkasama sila. Ang isang leader ay dapat may kakayahang magbigay ng inspirasyon. Yan yung diniscuss natin sa Day 17. Yun. Kailangan siyang magbigay ng inspirasyon upang ang kanyang team ay sumabay sa vision, no? Ngunit kailangan din niyang magkaroon ng matatag na focus, no? Focus. Kailangan ng focus sa gitna ng mga sagabal na dumarating. Yan. So, meron mang mga pagsubok, no, na dumarating sa ating buhay. Kung kasama natin ang Panginoong Diyos, isipin natin, no, na nasa winning side na tayo agad. So, hindi sapat, no, na tayo lamang ang excited sa vision natin. Kailangan, no, dalhin din natin yung iba nating mga kasama, ma-inspire din sila.
At hindi rin sapat na may vision lang tayo. Kailangan nating protektahan, no, ito mula sa mga distractions sa pamamagitan ng pagtingin natin sa ating Panginoong Diyos o pagpo-focus natin sa ating Panginoong Diyos. Ang leadership in action or charting the course, aligning the vision ay nagiging matagumpay kapag ang puso ng leader ay nag-i-inspire dahil tiwala siya sa ating Panginoong Diyos at nananatiling matatag din, no, dahil siya ay patuloy, no, nakatingin sa ating Panginoong Diyos. So patuloy tayong lumakad ng may sigla at focus, no, sa linggong ito. Ayan. So napakagandang topic na ating na-discuss, no? Dalawa, mahaba man, pero ito ay punong-puno, no, ng napakagandang aral sa atin sa umagang ito. So muli, maraming salamat muli sa pagsama ninyo dito sa medyo napahabang ano natin, ano? Kasi nga dalawang topic tayo, pero we are so blessed with these two topic. At sa pagtatapos natin, no, dito sa ating morning devotion sa umagang ito, muli tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa topic na ito na pinagbulay-bulayan namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinakita mo muli yung o pinaalala mo sa amin, Panginoon, yung kahalagahan ng pagbibigay ng encouragement sa mga nasasakupan namin at gayon din ang pag-focus namin sa iyo, sa iyong salita at sa iyong pangunguna sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang leader sa aming buhay at patuloy na nag-i-encourage sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na magawa rin namin ito sa mga taong nasasakupan namin, ang maging encouragement sa kanila, ang patuloy na magpakita rin ng lakas ng loob at ipakita ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na maging matagumpay sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, at patuloy mo ring ingatan ang buhay ng bawat isa. At muli, Panginoon, ikaw rin ang magbasbas sa gawain na ito at patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. And see you later sa ating evening devotion. And tomorrow, no, I hope na patuloy ninyo antabayanan or patuloy ninyo tutukan itong ating leadership in action. To God be all the glory. Take care. God bless.